Habang nasa isang business trip pinalayas ako ng asawa ko sa kanyang pribadong yate habang malupit na sumisigaw. Bumaba ka ngayon din. Ang yating ito ay para sa mga elitista, hindi para sa isang hampas lupang probinsya ng bigo na tulad mo. Kung gusto mong sumama, lumangoy ka. Ngumiti lang ako ng bahagya, kinuha ang aking cellphone at gumawa ng isang maikling tawag. Makalipas ang 5 minuto, lumabas ang kapitan ng yate na namumutla ang mukha. Kinansela ang biyahe. Ang yate ay walang pahintulot na maglayag. Dito na nag-hysterical ang asawa ko nang matuklasan kung ano ang nangyari. Pero bago magsimula ang kwento, paki-comment naman po kung taga saang bahagi kayo ng mundo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapaghatid pa ng mas maraming kamanghamanghang kwento. Malakas ang ihip ng hangin mula sa dagat sa marangyang yate na nakaangkla sa Subic Bay Yacht Club ng hapong iyon. Ang langit na may kulay gintong kahel ay sumasalamin sa payapang tubig. Sa malawak na deck ng yate, isang party ang kasalukuyang nagaganap. Dose-dosenang mga bisita nakasuot ng mga eleganteng gown at suit ay masayang nag-uusap habang may hawak na mga baso ng champagne at cocktail, ninanamnam ang karangyaang inaalok sa kanila. Sa gitna ng lahat, si Enrique ay nakatayo ng taas noo. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na nag-iinspeksyon ng kanyang kaharian. Ang mamahaling designer suit na suot niya ay nagbibigay sa kanya ng isang imposing at kagalang-galang na anyo. Mahalaga ang araw na ito para sa kanya. Ang araw na ipagdiriwang niya ang malaking tagumpay ng kanyang kumpanya sa harap ng kanyang mga business partner at ng mga social elite ng Maynila. Pakiramdam niya hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad at walang makakasira sa sandali ng kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman, ang ngiti ng pagmamalaki sa mukha ni Enrique ay unti-unting naglaho nang mapadako ang kanyang mga mata sa isang babaeng nakatayong medyo alanganin malapit sa palo. Siya si Celeste, ang kanyang asawa. Si Celeste ay nakasuot ng simple ngunit eleganteng long-sleeve dress na salungat sa nangingibabaw na glamour. Sa mata ni Enrique, ang hitsura ni Celeste ay isang kapintasan sa gitna ng karangyaang nakapalibot sa kanila. Para siyang maliit na mansa sa isang perpektong seda. Nainis si Enrique. Paulit-ulit niya itong pinagsabihan na magsuot ng mas moderno, mas mapangahas o kahit man lang magsuot ng mga alahas na magpapakita ng kanilang social status. Ngunit si Celeste ay nanatiling si Celeste, ang simpleng babaeng pinakasalan niya 5 taon na ang nakalipas noong wala pa siyang kahit ano. Ngayong pakiramdam ni Enrique na nasa tuktok na siya ng mundo, ang presensya ni Celeste ay naging isang kahiyahiyang pabigat. Umabot sa sukdulan ang inis ni Enrique nang lumitaw si Isabel mula sa mga bisita. Si Isabel ay lumakad ng may karangyaan, suot ang isang nakasisilaw na evening gown at perpektong makeup. Si Isabel ang lahat ng ninanais ni Enrique na makasama sa publiko. Maganda, tiwala sa sarili at sanay makisalamuha sa mga elitista. Lumapit siya kay Enrique na may mapang akit ng ngiti at pagkatapos ay naghagis ng isang mapanghamak na tingin kay Celeste na nag-iisa. Ang tingin ni Isabel ay tila nagsasabing hindi na babagay si Celeste sa lugar na iyon. Nakuha ni Enrique ang pahiwatig at nasaktan ang kanyang amor propio. Ayaw niyang isipin ni Isabel o ng kanyang mga kasosyo na wala siyang taste dahil sa pagkakaroon ng asawang tulad ni Celeste. Walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang asawa, malalaking hakbang na lumapit si Enrique sa kanya. Hinablot niya ng marahas ang braso ni Celeste, na naging sanhi ng kanyang pagkabigla at mahinang daing sa sakit. Hindi ito pinansin ni Enrique. Inilayo niya ito sa karamihan, kinaladkad patungo sa gilid ng deck malapit sa pasarela. Ilang bisita ang nagsimulang lumingon, pinapanood ang maliit na kaguluhan ng may pagtataka, ngunit si Enrique ay nilamon na ng galit at ng maling hiya. Pakiramdam niya ay sinisira ni Celeste ang imahe ng kanyang party. Binitiwan niya ito ng marahas na naging sanhi ng pagkatumba ni Celeste. Sa mukha niyang namumula sa pinipigilang galit, itinuro ni Enrique ang pantalan. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, sinira ang malamyos na tugtugin na kanina pa tumutunog. Sumigaw siya ng malakas, walang pakialam sa dignidad ng kanyang asawa. Bumaba ka ngayon din. Ang yateng ito ay para sa mga elitista, hindi para sa isang hampas lupang probinsya ng bigo na tulad mo. Ang mga salita ay tumusok na parang mga punyal, sumasakit sa sinumang makarinig. Nagpatuloy si Enrique sa kanyang mga insulto habol ang hininga. Sinabi niyang hindi nararapat si Celeste doon kasama ng mga matatagumpay na tao. Ininsulto niya ang kanyang pananamit na itinuturing niyang simple at laos. Tumingin si Celeste sa mga mata ng kanyang asawa. Walang luha sa kanyang mga mata. Nakikita lamang niya kung paano ang lalaking minsan niyang minahal ay naging isang halimaw na uhaw sa katanyagan. Sumigaw muli si Enrique, iginigiit na kung gusto pa ni Celeste na sumama, kailangan niyang lumangoy dahil ang kanyang marangyang yate ay hindi karapat-dapat tapakan ng isang babaeng tulad niya. Si Isabel na nanonood mula sa malapitan ay napahagikgik habang tinatakpan ang bibig na sisiyahan sa palabas. Ang ibang mga bisita ay nagsimulang magbulungan.
Ang ilan ay naawa ngunit marami ang tumingin sa kanya ng may pangmamata na iimpluwensyahan ng mga salita ni Enrique. Huminga ng malalim si Celeste. Inayos niya ang kanyang bestida na medyo nagusot dahil sa paghila ni Enrique. Ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Sobrang payapa para sa isang taong kapapahiya lang sa publiko. Hindi siya sumagot sa mga sigaw ni Enrique. Hindi siya nagmakaawa. Ngumiti lamang siya ng bahagya, isang mahiwagang ngiti na hindi maintindihan ni Enrique. Walang sinabing salita para ipagtanggol ang sarili, tumalikod si Celeste. Bumaba siya sa pasarela ng yate ng tuwid ang likod. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Pagdating sa matigas na semento ng pantalan, huminto siya sandali, kinuha ang kanyang smartphone mula sa kanyang bag. Umilaw ang screen, nagpapakita ng isang espesyal na kontak. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Sa yate si Enrique ay bumalik na sa pagtawa kasama si Isabel, kuntento na nawala na ang istorbo sa kanyang party. Itinaas niya ang kanyang baso, handa nang makipag-toast sa mga bisita para ipagdiwang ang kanyang kalayaan. Ngunit sa ibaba sa pantalan bumigkas si Celeste ng isang maikling pangungusap sa malamig na tono na hindi pa naririnig ni Enrique mula sa kanya. Inutusan niya ang isang Marco sa kabilang linya na i-freeze ang access sa Sector 7 at kunin ang kontrol. Ngayon, lumipas ang 5 minuto. Ang party sa yate ay lalong sumigla. Si Enrique ay abala sa pagyayabang kung paano niya binili ang yate bilang simbolo ng tagumpay ng kanyang kumpanya. Bigla huminto ang mahinang ugong ng makina. Ang mga ilaw na pampalamuti na nagbibigay liwanag sa deck ay kumurap ng isang beses at tuluyang namatay bago muling sumindi sa mahinang emergency light. Agad na huminto ang musika. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa yate. Nagkatinginan ang mga bisita ng may pagkalito. Kumunot ang noo ni Enrique sa inis. Tatawagin na sana niya ang mga tripulante para pagalitan sila. Gayunpaman, biglang bumukas ang pinto ng tulay ng kapitan. Si Kapitan Reyes, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na karaniwang kalmado at propesyonal, ay tumakbo palabas na may tensyonado at namumutlang mukha na parang multo. Binalewala niya ang mga tingin ng mga bisita at dumiretso kay Enrique. Humihingal siya na parang nakakita ng aparisyon. Si Enrique, na naramdamang kinuwestiyon ang kanyang autoridad, ay sinigawan si Kapitan Reyes, tinatanong kung ano ang nangyayari at bakit pinatay ang mga makina. Ngunit ang sagot ng kapitan ay nagpatigil ng dugo ni Enrique. Sa nanginginig na boses, ipinaalam ng kapitan na kinansela ang biyahe. Ang permiso sa paglalayag ng yate ay kababawi lang ng tunay na may-ari. Hindi maaaring gumalaw ang yate kahit 1 sentimetro mula sa pantalan. Natulala si Enrique. Halos mahulog ang baso sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Kapitan Reyes nang hindi makapaniwala. Samantala sa malayo sa dulo ng pantalan na nagsisimula ng dumilim, si Celeste ay nakatayo pa rin, pinapanood ang yate ng may matalim at hindi mabasa na tingin. Ang kapaligiran sa deck ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Ang init ng party ay naging isang nakakasukang tensyon. Naramdaman ni Enrique na nagiinit ang kanyang mukha, hindi dahil sa sikat ng araw kundi dahil sa kahihiyan at galit na sumasabog sa kanyang dibdib. Ang pahayag ni Kapitan Reyes ay parang isang sampal sa harap ng dose-dose ng mga mata na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Hindi matanggap ni Enrique ang katotohanan iyon. Siya ang umarkila ng yate na iyon, o iyon ang akala niya sa kanyang kayabangan. Pakiramdam niya ay mayroon siyang buong karapatan sa lahat ng naroroon. Mabilis siyang lumapit kay Kapitan Reyes, itinuturo ang mukha ng nakaunipormeng lalaki gamit ang daliring nanginginig sa galit. Nagsimulang sumigaw si Enrique. Dagalitan patadaan adalandan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng ngayong tahimik na yate. Inakusahan niya si Kapitan Reyes na nagsisinungaling o lasing. Iginiit niyang siya ang boss doon at siya ang nagbabayad para sa buong operasyon. Inutos niyang buksan muli ang mga makina kaagad. Ayaw niyang marinig ang anumang teknikal o burokratikong dahilan. Para sa kanya, pera at kapangyarihan ang lahat at pakiramdam niya ay taglay niya ang pareho. Ngunit si Kapitan Reyes ay hindi natinag. Nanatili siyang matatag bagamat ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng takot, hindi takot kay Enrique kundi sa utos na katatanggap lang niya sa pamamagitan ng isang espesyal na channel ng komunikasyon na para lamang sa pinakamataas na may-ari. Dahan-dahang umiling si Kapitan Reyes, tinatanggihan ang utos ni Enrique ng may katatagan. Ipinaliwanag niya na ang navigation system ng yate ay na-lock mula sa labas. Wala silang magagawa. Ang utos na huminto ay direktang nagmula sa Maritime Command Center na nagmamay-ari ng sasakyang dagat. Lalo pang nagalit si Enrique. Inakusahan niya si Kapitan Reyes na sinuhulan ng kanyang mga kakumpetensya para sirain ang kanyang mahalagang event. Nagbanta siyang idedemanda ang kapitan at sisiguraduhing mabubulok ito sa kulungan. Si Isabel, na nasa likod ni Enrique, ay sisiguraduhing mabubulok ito sa kulungan.
Si Isabel na nasa likod ni Enrique ay sinubukang pakalmahin siya ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita rin ng pag-aalala dahil ang kanyang plano ng pagpapakitang gilas ay malapit ng mabigo. Sa mga kamay na nanginginig sa emosyon, kinuha ni Enrique ang kanyang mamahaling cellphone mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Balak niyang tawagan ang central office ng charter company o kung sinuman ang itinuturing niyang responsable sa gulo. Gusto niyang tanggalin si Kapitan Reyes sa mismong sandaling iyon. I-denial niya ang emergency contact number ng yacht management. Ilang beses tumunog ang ringtone na nagpanginig kay Enrique sa pagkainip. Sa wakas sumagot ang tawag. Ngunit hindi boses ng isang human operator ang sumagot sa kanya. Ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay isang recording ng isang babae na lubhang pamilyar kay Enrique. Boses iyon ni Celeste. Gayunpaman ang kanyang tono ay ibang-iba sa Celeste na kilala niya sa bahay. Ang boses ay malamig, formal, makapangyarihan at puno ng autoridad. Ipinapahayag ng recording na ang charter access sa pangalan ni Enrique ay na-freeze dahil sa isang malubhang paglabag sa Code of Ethics. At lahat ng ginagamit na assets ay binabawi sa ilalim ng autorisasyon ng Vega Group. Nanigas si Enrique. Dahan-dahang dumulas ang cellphone mula sa kanyang tainga. Ang pangalang Vega Group ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ang pangalan ng isang higanteng conglomerate na nangingibabaw sa maraming sektor ng negosyo mula sa real estate hanggang sa maritime. Ang kumpanya ni Enrique ay isang butil lamang kumpara sa higanteng iyon. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo. Nalilito siya. Bakit nasa linya ng telepono ng isang napakalakas na kumpanya ang boses ng kanyang asawa? Sinubukan niyang iwaksi ang masamang isipin, kinukumbinsi ang sarili na ito ay isang pagkakataon lamang o boses ng isang kamukhang operator, ngunit hindi maikakaila ang katotohanan sa kanyang harapan. Mula sa pasukan ng daungan, isang convoy ng mga sasakyan mula sa Port Authority at Security ang papalapit. Hindi sila dumating para i-escort ang pag-alis ng yate kundi may dalang police tape at mga dokumento ng pagsamsam. Nagsimulang magpanik ang mga bisita. Nagbubulungan sila, iniisip na sangkot ang kumpanya ni Enrique sa mga legal na problema o tax evasion. Isa-isa nagsimulang bumaba ang mga bisita sa yate, ayaw madawit sa gulo. Tumakbo si Enrique sa gilid ng yate at tumingin sa pantalan. Doon sa isang bangko sa terrace ng isang cafe sa daungan sa malayo, ngunit nakikita pa rin si Celeste ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang asawa ay hindi mukhang isang babaeng kapapalayas lang. Nakaupo siya ng elegante na nakadekwatro, umiinom ng tsaa mula sa isang porselanang tasa na parang ninanamnam ang magandang paglubog ng araw. Nagtagpo ang kanilang mga tingin sa malayo. Nakita ni Enrique ang isang nakakatakot na kalamigan sa mukha ni Celeste. Sa tabi niya nakatayo ay isang binatang lalaki na naka-impeccable suit na bahagyang nakilala ni Enrique bilang si Marco, ang lalaking tinawagan ni Celeste. Inabot ni Marco ang isang dokumento sa isang opisyal ng daungan na kararating lang. Umakyat ang opisyal sa yate at lumapit kay Enrique na nananatiling paralisado. Magalang ngunit may diin hiniling ng opisyal kay Enrique at sa buong grupo niya na lisanin agad ang yate. Sinubukan ni Enrique na tumutol, humihingi ng paliwanag. Binuksan ng opisyal ang folder na dala niya at ipinakita sa kanya ang isang kopya ng Certificate of Ownership ng yate. Doon malinaw na nakasulat ang pangalan ng may-ari, isang parent company sa ilalim ng Vega Group. At sa isang sulok ng dokumento may isang pirma ng chairman of the board na ang pangalan ay nagpanginig sa mga tuhod ni Enrique. Nakasulat sa pirma Celeste Vega. Ang katotohanan iyon ay tumama kay Enrique na parang martilyo. Alam niyang apelyido ng kanyang asawa ay Vega, isang karaniwang apelyido. Hindi niya alam na si Celeste ay bahagi ng maalamat na pamilyang Vega. Akala niya ay isang mahirap na ulila si Celeste na pinalad na mapakasalan siya. Lumalabas na ang marangyang yate na ipinagmamalaki niya na inarkila niya sa napakamahal na halaga para ipagyabang ay pag-aari pala ng sarili niyang asawa. Nasuka si Enrique. Kapapalayas niya lang sa may-ari ng yate mula sa sarili nitong yate gamit ang malulupit na salita. Si Isabel na nakita rin ang dokumento ay nanlaki ang mga mata. Namutla ang kanyang mukha ng mapagtantong kapapahiya niya lang sa isang babae na ang yaman ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Nagsimula ng tuluyang lumubog ang araw, iniiwan si Enrique sa literal na kadiliman sa deck. Nagsimulang i-escort ng mga security guard si Enrique at Isabel pababa. Naglalakad si Enrique na parang robot. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang mga binti habang bumababa sa pasarela, ang parehong pasarela kung saan niya itinulak si Celeste kanina. Sa ibaba ang mga mamahaling sasakyan ng mga bisita ay paalis na sa lugar ng daungan, iniiwan si Enrique na mag-isa kasama ang kahihiyang sumusunog sa kanyang kalooban. Samantala, isang makintab na itim na sedan ang huminto sa harap ng cafe kung saan nakaupo si Celeste. Binuksan ni Marco ang pinto sa likod para sa kanya. Pumasok si Celeste sa kotse nang hindi man lang tumingin kay Enrique.
nakatatapak lang sa aspalto ng pantalan. Umalis ang kotse nag-iwan ng manipis na alikabok na tumama sa mukha ni Enrique hudyat ng pagsisimula ng pagkasira ng buhay ng aroganteng lalaking iyon. Ang gulo ng hapong iyon sa daungan ay ang simula ng isang mahabang bangungot para kay Enrique. Matapos mapalayas ng kahiyahiya mula sa yate na dapat sanay entablado ng kanyang kadakilaan, umuwi si Enrique na wasak ang puso. Si Isabel, ang babaeng sumamba sa kanya noong mga araw ng kanyang kaluwalhatian, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay sa sandaling malaman niyang nanganganib ang posisyon ni Enrique. Sa parking lot ng daungan, tumanggi si Isabel na sumakay sa kotse ni Enrique. Sa dahilan ng pananakit ng ulo at gusto ng magpahinga, tumawag siya ng taxi at iniwan si Enrique na mag-isa sa gitna ng alikabok. Tanging ang manibela ang nasuntok ni Enrique. Sa pagkadismaya, inilalabas ang galit na hindi niya maitutok kanino man. Habang pauwi, walang tigil ang tunog ng kanyang telepono. Hindi ito mga pagbati para sa party gaya ng inaasahan niya, kundi isang baha ng mga mensaheng nagkakansela ng mga kontrata mula sa mga business partner na nasa daungan. Ang balita tungkol sa pag-embargo sa yate at ang pagpapalayas kay Enrique ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Ang reputasyon na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Mabilis na minaneho ni Enrique ang kanyang sedan sa mga lansangan ng siyudad na nagsisimula ng magsiksikan. Gulong-gulo ang kanyang isip. Ang imahe ng payapang mukha ni Celeste habang pinapanood siyang pinalalayas ay bumabagabag sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano napunta ang pangalan ni Celeste sa dokumento ng pagmamay-ari ng yate, ngunit ang kanyang kayabangan ay tumatangging tanggapin ang katotohanan iyon. Kinumbinsi niya ang sarili na ito ay isang pagkakamali sa papeles o isang pagkakataon lamang ng pangalan. Ang Celeste na kilala niya ay isang simpleng may bahay na walang alam sa negosyo, lalo na ang magmay-ari ng mga multimilyong ari-arian. Pagdating sa kanilang marangyang bahay, nakita niyang bahagyang bukas ang pinto. Nakabukas ang mga ilaw sa sala, ngunit iba ang pakiramdam. May isang nakabibinging katahimikan na parabang alam ng bahay na ang nakatira dito ay nasa bingit ng pagkawasak. Pumasok siya ng may mabibigat na hakbang. Inihagis niya ang kanyang mamahaling Amerikana sa sofa. Niluwagan niya ang kanyang kurbata na sumasakal sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa silid, hinahanap si Celeste. Gusto niyang ibuhos ang kanyang pagkadismaya. Gusto niyang insultuhin ito dahil sa kanyang palagay siya ang nagdala ng malas na sanhi ng lahat ng gulo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa master bedroom. Doon natagpuan niya ang isang eksena na nagpakulo sa kanyang dugo. Si Celeste ay nakatayo sa harap ng bukas na aparador. Isang malaking maleta ang nasa ibabaw ng kama at si Celeste ay kalmadong naglalagay ng kanyang mga damit dito. Ang kanyang mga kilos ay maayos at metodiko. Walang hikbi o drama, tanging ang katiyakan na siya ay aalis. Suminghal ng malakas si Enrique, nakuha ang atensyon ni Celeste. Sinimulan niya itong insultuhin ng masasakit na salita. Inakusahan niya itong sinadyang ipahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng isang maruming trick o pangkukulam para magkaproblema ang yate. Sumigaw si Enrique na ang lahat ng kabiguan ngayon ay dahil sa negatibong aura na dala ni Celeste. Ayon sa kanya, si Celeste ay isang pabigat na pumipigil sa kanyang tagumpay. Pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat si Celeste na makasama ng isang lalaking kasing tanyag niya. Sa pagdinig ng mga insulto, hindi itinigil ni Celeste ang kanyang ginagawa. Tinupi niya ang kanyang huling bestida, inilagay sa maleta at isinara ang zipper ng may matatag na tunog. Pagkatapos ay humarap siya kay Enrique na may blankong tingin, walang emosyon, na parabang nakatingin sa isang estrangherong walang halaga. Sinabi ni Celeste sa mahinang ngunit matalim na boses na aalis siya gaya ng nais ni Enrique. Ipinaalala niya ang kanyang mga salita sa yate na ang isang probinsyana ay hindi nababagay sa mga elitista. Sinabi ni Celeste na ayaw na niyang dumihan pa ang magandang bahay ni Enrique sa kanyang presensya. Aalis siya dala ang natitira niyang dignidad. Natahimik sandali si Enrique, nagulat sa katapangan ni Celeste na karaniwang sunod-sunuran, ngunit pinigilan siya ng kanyang mataas na ego na pigilan ito. Sa halip, hinamon niya ito na huwag ng babalik para magmakaawa kapag naubusan na ito ng pera. Kumbinsido siyang hindi mabubuhay si Celeste ng isang araw nang wala ang kanyang pera. Nang hawakan na ni Celeste ang hawakan ng kanyang maleta at handa nang umalis sa silid, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Enrique. Ang espesyal na ringtone na itinakda niya para sa mahahalagang tawag sa negosyo ay sumira sa tensyon sa pagitan nila. Tiningnan ni Enrique ang screen ng kanyang cellphone, unknown number, ngunit ang prefix ay nagpapahiwatig na ang tawag ay mula sa eksklusibong business district. Suminghal sa inis, sinagot ni Enrique ang tawag, binago ang kanyang tono sa isang magalang at propesyonal, sa isang iglap, isang pagkukunwari na naging ugali na niya. Sa kabilang linya, ang boses ng isang lalaki ay matatag at formal. Nagpakilala siya bilang personal assistant ng isang malaking investor na interesadong iligtas ang kumpanya ni Enrique na nasa bingit ng pagkalugi dahil
Nagpakilala siya bilang personal assistant ng isang malaking investor na interesadong iligtas ang kumpanya ni Enrique na nasa bingit ng pagkalugi dahil sa iskandalo sa daungan. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Enrique. Ang pag-asang namatay ay muling nabuhay. Yumuko siya ng may paggalang kahit hindi siya nakikita ng kausap. Nakinig siyang mabuti sa bawat salita. Ang investor ay handang mag-inject ng isang malaking halaga ng pera na maaaring masakop ang lahat ng pagkalugi ni Enrique at kahit napondohan ang isang bagong expansion. Gayunpaman, may isang kondisyon na hindi maaaring tanggihan. Ang investor ay isang taong lubos na nagpapahalaga sa pamilya at katapatan. Makikipagtrabaho lamang siya sa isang lalaki na may maayos na tahanan. Sa makatuwid inaanyayahan ng investor si Enrique sa isang hapunan para pirmahan ang kontrata sa gabing iyon sa kondisyon na kailangan niyang dumalo kasama ang kanyang lehitimong asawa. Partikular na binanggit ng investor na nirerespeto niya ang mga babaeng disente manamit at nagpapanatili ng karangalan ng kanilang asawa. Namutla ang mukha ni Enrique. Tiningnan niya si Celeste na nasa pintuan na ng silid handa nang umalis magpakailanman. Kung aalis si Celeste ngayon ng gintong pagkakataong ito ay maglalaho lulubog ang kanyang kumpanya at siya ay mauuwi sa wala. Hindi niya maaaring dalhin si Isabel. Hindi siya pasok sa kriteriya, hindi niya lehitimong asawa at ang kanyang hitsura ay malayo sa disenteng hinihiling ng investor. Nagpanik si Enrique. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Agad niyang tinanggap ang lahat ng kondisyon sa telepono, nangangakong darating sa oras kasama ang kanyang mahal na asawa. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumakbo si Enrique palapit kay Celeste, hinarangan ang kanyang daan sa mismong pinto, binuksan ang kanyang mga braso para pigilan siyang umalis. Ang kanyang mabangis at galit na mukha ay biglang nagbago sa isang kaawa-awa at nakalulunos na ekspresyon. Nagsumamo siya kay Celeste na huwag umalis sa gabing iyon. Lumuhod siya sa harap nito, hinahawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Gumawa siya ng kuwento tungkol sa matinding pressure na kanyang dinaranas at nawalan siya ng kontrol. Hiniling niya kay Celeste na tulungan siya kahit sa pagkakataong ito lang para sa kapakanan ng kanilang kinabukasan. Nangako siyang magbabago, bibilhin ang lahat ng gusto nito basta't pumayag itong sumama sa hapunan para makilala ang mahalagang investor na ito. Sinabi ni Enrique na ang kapalaran ng daan-daang empleyado ay nasa kanyang mga kamay, minamanipula ang damdamin nito sa pamamagitan ng pagbanggit sa kapalaran ng iba-isang taktika na madalas niyang gamitin noon. Tiningnan ni Celeste si Enrique na nakaluhod sa kanyang paanan. Sa kanyang puso nandidiri siya sa pagkukunwari ng kanyang asawa. Alam na alam niya kung sino ang investor na iyon at kung sino ang tumawag kay Enrique. Lahat ay bahagi ng script na idinisenyo niya kasama si Marco. Natahimik si Celeste nang matagal, hinahayaang mabalisa si Enrique sa kawalan ng katiyakan. Sa wakas, malalim na bumuntong hininga si Celeste. Sinabi niyang papayag siyang sumama, hindi para kay Enrique, kundi para tapusin ang dapat tapusin. Ngunit naglagay siya ng isang kondisyon. Pagkatapos ng gabing iyon, malaya na siyang magpasya sa kanyang sariling buhay at hindi siya maaaring pigilan ni Enrique. Si Enrique na desperado ay agad na tumango ng hindi nag-iisip. Para sa kanya ang mahalaga ay makuha ang pirma at pera ng investor sa gabing iyon. Bahala na si Celeste mamaya. Sa isang pilit ng ngiti ng tagumpay, sinabi ni Enrique kay Celeste na maghanda habang siya ay nagmamadaling maligo para linisin ang pawis ng kanyang takot. Nang hindi alam ni Enrique, bahagyang ngumiti si Celeste sa kanyang likuran. Isang ngiti na nagsasabing ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Gabi na sa kumikinang na syudad. Minamaneho ni Enrique ang kanyang luxury sedan patungo sa Makati Central Business District, kung saan ang mga skyscraper ay nag-uunahan sa pag-abot sa langit. Sa loob ng kotse, ang kapaligiran ay malamig at tensyonado. Si Enrique na nagmamaneho ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Karaniwan ay mayroon siyang driver, ngunit sa gabing iyon mas pinili niyang magmaneho. Ayaw niyang may ibang makasaksi sa alanganing interaksyon sa pagitan nila ni Celeste. O baka naman nag-resign na ang kanyang driver nang mabalitaan ang tungkol sa pagkalugi ng kanyang kumpanya. Sa likurang upuan, tahimik na nakatingin si Celeste sa bintana. Ang mga ilaw sa kalye ay paulit-ulit na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na natatakpan ng isang medical face mask. Mula nang umalis sila sa bahay, hindi tumigil sa kadadaldal ang bibig ni Enrique. Binibigyan niya ng mga tagubilin si Celeste kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa pulong. Binalaan niya itong huwag masyadong magsalita, ngumiti lang, tumango at sumagot ng kaunti kung tatanungin. Natatakot si Enrique na ang pagiging simple ni Celeste o ang kanyang kamangmangan sa mundo ng negosyo ay magpapahiya sa kanya sa harap ng investor. Pinuna rin niya ang damit ni Celeste. Bagamat nakasuot ito ng isang elegante at napakamahal na silk dress, sa mata ni Enrique na bulag sa mga brand, ito ay mukhang ordinaryo. Patuloy siyang nagrereklamo na dapat ay nagsuot ito ng mas class, hindi alam na ang suot ni Celeste ay mas mahal pa kaysa sa sarili niyang suit.
Tumingin si Enrique sa rearview mirror pinapanood ang refleksyon ni Celeste na nakamask. Kinuwestiyon niya kung bakit ito nakamask sa loob ng kotse at inutusan siyang tanggalin ito kapag nakilala na ang investor. Sumagot si Celeste ng maikli sa isang kunwaring paos na boses sinasabing mayroon siyang matinding trangkaso at ubo. Ayaw raw niyang mahawaan ang kagalang-galang na investor. Suminghal si Enrique sa inis ngunit tinanggap ang dahilan. Naisip niyang maganda pa nga ang mask para itago ang mukha ni Celeste na sa kanyang palagay ay hindi sapat na kaakit-akit para sa marangyang lugar ng pulong. Hindi niya napansin na ang mask ay paraan ni Celeste para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga tauhan ng gusali na maaaring makilala siya bilang may-ari. Pumasok ang kotse sa lobby ng isang imposing na skyscraper, isa sa mga icon ng lungsod at tahanan ng maraming multinational na kumpanya. Ang seguridad ay sobrang higpit. Maraming mga security guard matitipuno at nakauniforme ang nagbabantay sa pasukan. Kinabahan at kasabay na ipinagmalaki ni Enrique ang sarili na makatapak sa isang napaka-eksklusibong lugar. Ibinaba niya ang bintana nang lumapit ang isang guard para inspeksyonin ang sasakyan. Inihanda ni Enrique ang kanyang pinakamagandang ngiti para sabihin ang kanyang pangalan at ang dahilan ng kanyang pagbisita, ngunit bago pa siya makapagsalita tumingin ang guard sa likurang upuan kay Celeste. Nanlaki ang mga mata ng guard sandali na parabang nakilala ang aura o ang figura sa likuran. Ang kanyang postura na noong una ay mapagmatiyag at kahina-hinala ay biglang nagbago. Umatras siya tumayo ng tuwid at yumuko ng may paggalang. Pagkatapos ay sumenyas siya sa kanyang mga kasamahan na buksan agad ang automatikong harang nang hindi na kailangang inspeksyonin ang trunk o hingin ang ID ni Enrique. Natulala si Enrique sa espesyal na pagtrato. Ngumiti siya nang malapad puno ng pagmamalaki. Naisip niyang ang kanyang reputasyon bilang isang batang negosyante ay nirerespeto pa rin sa lugar na iyon. O baka naman ipinaalam na ng investor sa security na may darating na VIP guest. Minaneho niya ang kotse hanggang sa main lobby. Sinabi niya kay Celeste ng mayabang, "Tingnan mo kung gaano ako nirerespeto sa gusaling ito. Dapat matuto ka sa akin kung paano kumilos para pahalagahan ka ng mga tao." Hindi sumagot si Celeste, umirap lang sa likod ng kanyang mask. Pagdating sa higanteng mga pinto ng lobby na gawa sa salamin, isang nakaunipormeng doorman ang nagmadaling buksan ang pinto ng kanilang kotse. Kakaiba, hindi ang pinto ni Enrique ang unang binuksan ng doorman, kundi umikot pa ito ng kotse para buksan ang pinto ni Celeste. Si Enrique na handa nang bumaba ay medyo nasaktan ngunit mabilis niyang iwinala ang pakiramdam, iniisip na nagiging magalang lang ang doorman sa isang babae. Bumaba si Enrique sa kotse, inayos ang kanyang suit at naglakad sa unahan ni Celeste, nais ipakita na siya ang may kontrol. Sa loob ng maluwag na lobby, na may kumikinang na marmol, ang kapaligiran ay tahimik at eksklusibo. Nakita sila ng receptionist sa likod ng isang mahabang marmol na counter. Nang lumapit si Enrique, sabay-sabay na huminto sa kanilang ginagawa ang receptionist at ilang empleyadong dumadaan. Lahat sila ay yumuko ng may paggalang sa kanilang direksyon. Tumango si Enrique nang may kayabangan, pakiramdam na parang isang celebrity. Hindi niya napansin na ang mga tingin at pagyuko ng mga tauhan ay sa katunayan para sa babaeng nakasuot ng simpleng bestida na tahimik na naglalakad dalawang hakbang sa likuran niya. Alam na alam ng mga tauhan ng gusali ang tindig at paraan ng paglakad ng may-ari. Bagamat natatakpan ng mask ang kanyang mukha, dumiretso sila sa espesyal na executive elevator. Pindot ni Enrique ang elevator button nang may pinag-aralang gilas. Habang naghihintay, muli niyang binalaan si Celeste. "Huwag mo akong ipahiya. Tandaan mo, isang maliit na pagkakamali mo ay maaaring sumira sa kinabukasan ng aking kumpanya." Mukhang ninenerbiyos si Enrique. Hindi siya tumitigil sa pag-aayos ng kanyang kurbata at pagpunas ng pawis sa kanyang noo. Samantala si Celeste ay nanatiling kalmado sa kanyang tabi. Mukha siyang ganap na relax na parang nasa sariling bahay. At sa katunayan, iyon nga. Bumukas ang pinto ng elevator nang may mahinang tunog. Pumasok sila sa cabin na may gintong plating at mga salamin. Pindot ni Enrique ang button para sa pinakamataas na palapag, ang penthouse kung saan matatagpuan ang boardroom. Habang mabilis na umaakyat ang elevator, tiningnan ni Enrique ang sarili sa salamin. Bumulong siya sa sarili, pinapalakas ang loob para makuha ang kontrata. Sinulyapan niya si Celeste na nakatayo nakatitig sa pinto ng elevator. Naramdaman ni Enrique na may kakaiba. Dapat sana ay natatakot o namamangha si Celeste, ang probinsyana sa karangyaan ng elevator. Ngunit walang reaksyon si Celeste. Mukha siyang bored. Muli niya itong pinagalitan, sinasabing magpakita ng mas sigla para mapasaya ang investor. Bigla nag-vibrate ang cellphone ni Celeste. Kinuha niya ito at nagbasa ng isang maikling mensahe. Ang gilid ng kanyang labi sa likod ng mask ay kumurba sa isang mapanuyang ngiti. Ang mensahe ay mula kay Marco. Handa na ang buong board of directors sa conference room.
Itinago ni Celeste ang telepono sa kanyang bag. Tumunog muli ang elevator hudyat na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Bumukas ang pinto, nagbubunyag ng isang marangyang pasilyo na may makapal na karpet na nagpapatahimik sa tunog ng mga yabag. Sa dulo ng pasilyo ay isang imposing na dobleng pinto na gawa sa inukit na teakwood. Ito ang pasukan sa main boardroom. Huminga ng malalim si Enrique, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na puso. Lumingon siya kay Celeste at binigyan ito ng huling babala. Tandaan mo, huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong, bulong niya ng may diin. Pagkatapos sa isang matatag at pilit na hakbang, naglakad si Enrique patungo sa pinto, hindi alam na papunta siya sa huling paghuhukom ng kanyang karera at pagmamalaki. Itinulak niya ang higanteng dobleng pinto ng buong kumpiyansa na parabang siya ang may-ari ng gusali. Sa harap niya ay isang napakalawak at marangyang meeting room. Isang malaking bilog na mesa na gawa sa makintab na mahogany ang nangingibabaw sa silid. Sa paligid ng mesa nakaupo ang isang dosenang tao na naka-impeccable na suit at seryosong mga mukha. Sila ang board of directors at mga senior executive ng kumpanya. Mga taong nakikita lamang ni Enrique sa mga business magazine o sa balita sa ekonomiya. Kumabog ng malakas ang puso ni Enrique, isang halo ng kaba at nag-uumapaw na pagmamalaki. Pakiramdam niya ay sa wakas ay narating na niya ang antas na nararapat sa kanya. Nakaupo kasama ang mga amo ng ekonomiya ng lungsod. Pumasok siya na may malawak na ensayadong ngiti, hinihila ang kamay ni Celeste para sumunod. Naglakad si Celeste sa likuran niya na nakayuko. Mabagal at tahimik ang kanyang mga hakbang, suot pa rin ang mask na tumatakip sa malaking bahagi ng kanyang mukha. Ang kapaligiran sa silid ay tahimik, malamig at nakakatakot. Naka-full blast ang aircon, lumilikha ng isang nagyayelong kapaligiran, ngunit para kay Enrique isang malamig na pawis ang nagsisimulang bumasa sa kanyang likod. Nakita niya ang isang malaking upuan sa dulo ng mesa, isang itim na leather armchair na may mas mataas na sandalan kaysa sa iba. Walang nakaupo doon. Akala ni Enrique ay para iyon sa malaking investor na hindi pa dumarating. Nang may pagkailang, tumango si Enrique sa mga naroroon na nakatingin sa kanya ng may blankong ekspresyon, hindi ngumingiti at may mapanuring tingin. Ang kanilang mga tingin ay tila hinuhubaran siya, sinusuri kung karapat-dapat siyang mapunta sa sagradong silid na iyon. Lumunok si Enrique, sinusubukang iwaksi ang pakiramdam ng paninindak. Dinala niya si Celeste sa isang upuan para sa bisita na medyo nasa likod, hiwalay sa pangunahing mesa para ipaalam na ang posisyon ni Celeste ay pandagdag lamang. Pagkatapos tumayo si Enrique sa tabi ng isa sa mga bakanteng upuan sa bilog na mesa, inilapag ang kanyang briefcase at nagsimulang magsalita para basagin ang katahimikan. Nagpakilala siya sa malakas na boses, sinusubukang maging charismatic. Nagsimula siyang magyabang tungkol sa vision at misyon ng kanyang kumpanya sa mga malalaking proyekto na ayon sa kanya ay kasalukuyang ginagawa at syempre sa mga maritime asset na labis niyang ipinagmamalaki. Walang kahihiyan. Inulit niya ang kasinungalingan. Tungkol sa yate na sa hapon, ding iyon ay nagtakda ng kanyang kapalaran. Sinabi niya sa mga direktor na ang insidente sa daungan ay isang maliit na teknikal na hindi pagkakaunawaan na naayos na niya, at ang yate ay sa katunayan isa sa mga pangunahing asset ng kanyang kumpanya para sa pag-entertain ng mga VIP client. Nagsinungaling siya ng tuloy-tuloy. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga mukha ng mga direktor, umaasang makakita ng isang senyas ng pag-apruba o paghanga, ngunit wala sa kanila ang nag-react gaya ng inaasahan niya. Nanatili silang tahimik. Ang ilan ay tumitingin pa sa kanilang mamahaling relo, nang may pagkainip na parabang may hinihintay silang mas mahalaga kaysa sa pagyayabang ni Enrique. Naramdamang may mali, sinubukan niyang gamitin ang kanyang pinakamagandang baraha, ang imahe ng isang family man. Itinuro niya si Celeste na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Sa pinakamalambing na tono ng boses, ipinakilala niya si Celeste bilang kanyang mahal na asawa. Sinabi niyang ang presensya ng kanyang asawa doon ay isang patunay ng kanyang pangako sa mga halaga ng pamilya at integridad. Isiningit pa niya ang isang peking pahayag ng pagpapakumbaba, sinasabing ang kanyang asawa ay isang simpleng babae na laging sumusuporta sa kanya mula sa anino kahit na hindi niya naiintindihan ang mga komplikadong negosyo na kanyang pinapatakbo. Nang matapos si Enrique sa pagpupuri sa sarili, bumukas ang isang pinto sa gilid ng silid. Pumasok si Marco ng may matatag na hakbang, may dalang makapal na folder. Ngumiti ng malapad si Enrique nang makita si Marco. Akala niya ay personal secretary ito ng investor na magbibigay daan sa kanyang boss. Mabilis na inayos ni Enrique ang kanyang kurbata, naghahanda para batiin ang kanyang tagapagligtas. Lumapit si Marco sa dulo ng mesa kung saan naroon ang malaking armchair. Tumigil siya sa tabi nito at tumingin sa paligid. Saglit na napako ang kanyang tingin kay Enrique, binigyan siya ng isang makahulugang tingin bago tumingin sa sulok kung saan nakaupo si Celeste. Nagtaka si Enrique kung bakit nakatingin ang assistant sa kanyang asawa.
May mali ba sa damit ni Celeste, pagagalitan na sana niya ito sa tingin para umupo ng mas maayos, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil ng kanyang hininga. Hindi tumawag si Marco ng iba. Sa halip yumuko siya ng bahagya kay Celeste at sinabi sa malakas at malinaw na boses, Madam President, inaanyayahan po namin kayong maupo sa inyong lugar para makapagsimula na ang pulong. Kumunot ang noo ni Enrique, tumingin sa kaliwat kanan, hinahanap ang president na tinutukoy ni Marco. Naisip niyang baka nakaupo ito sa likod ni Celeste, ngunit isang pader lamang na may mga panel na kahoy ang naroon. Dahan-dahan sa isang payapa at eleganteng kilos tumayo si Celeste mula sa kanyang upuan. Hindi na siya nakayuko. Ang kanyang likod ay ganap na tuwid, naglalabas ng isang aura ng autoridad na napakalakas na tila bumigat ang hangin sa silid. Napatanga si Enrique. Bumulong siya ng may diin kay Celeste, tinatanong kung ano ang ginagawa nito at inuutusan itong bumalik sa upuan. Itinuturing ang kanyang ginawa bilang isang kahiyahiyang katangahan. Naisip niyang nagkamali si Celeste ng pagkakaintindi at akala ay para sa kanya ang tawag. Sinubukan pa niyang lumapit para hilahin ang braso nito at pilitin itong umupo, ngunit napahinto ang hakbang ni Enrique nang magsimulang maglakad si Celeste. Hindi siya naglakad ng nakayuko tulad ng isang takot na asawa, kundi may matatag na hakbang patungo sa bilog na mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Isang ritmikong tuloy-tuloy at nakakatakot na tunog. Bawat hakbang ni Celeste ay tila yumuyurak sa marupok na ego ni Enrique. Nang dumaan si Celeste sa tabi niya, tila bumagal ang oras. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinanggal ang mask na tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang magandang mukha ay nalantad, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi ang Celeste na kilala ni Enrique. Walang lambing, walang pagpapakumbaba, tanging isang tingin kasing lamig ng bakal at isang panga na mahigpit na nakakuyom sa determinasyon. Nagpatuloy sa paglakad si Celeste, nilampasan ang isang Enrique na nanigas na parang estatwa at dumiretso sa malaking armchair sa dulo ng mesa. Maagap na inurong ni Marco ang upuan para sa kanya. Umupo si Celeste, komportableng isinandal ang kanyang likod at humarap sa buong board of directors na sabay-sabay na tumayo at yumuko ng may paggalang sa kanya. Pakiramdam ni Enrique ay nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi maproseso ng kanyang utak ang nangyayari. Sinubukan niyang tumawa, isang tuyong tawa na naging kaawa-awa sa tahimik na silid. Sinabi niya sa nanginginig na boses, sinusubukang pagaanin ang itinuturing niyang isang masamang biro. Mahal, bakit ka umuupo sa upuan ng boss? Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga importanteng taong ito. Patuloy pa ring tinatanggihan ni Enrique ang katotohanan. Naisip niyang baka sinapian si Celeste o nagkaroon ng biglaang psychotic episode dahil sa stress. Humakbang siya, balak ilagay ang isang kamay sa balikat ni Celeste para paalisin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa balikat ni Celeste, isang matandang lalaking may puting buhok na nakaupo sa kanan ni Celeste, ang pinaka-senior na direktor, ay malakas na humampas sa mesa. Ang tunog ng hampas ay nagpatalon kay Enrique. Sinigawan ng matanda si Enrique sa isang dumadagundong na boses, inuutusang kontrolin ang kanyang asal at alisin ang kanyang maruruming kamay. Matatag na idineklara ng matanda na ang babaeng nakaupo sa harap nila ay si Ginang Celeste Vega, ang nag-iisang may-ari ng Vega Group, ang mayoriyang shareholder ng kumpanyang iyon at ang boss ng lahat ng naroroon sa silid na iyon. Kasama na ang boss ng investor na inaasahan ni Enrique. Ang pangungusap na iyon ay tumama kay Enrique ng mas malakas pa sa isang suntok. Ang mga salitang nag-iisang may-ari at boss ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, bumabangga sa mga alaala kung paano niya trinato si Celeste na parang isang katulong. Tumingin si Enrique kay Celeste na halos lumuwa ang mga mata. Paulit-ulit siyang umiling, bumubulong ng imposible. Kilala niya si Celeste bilang isang ulilang walang sinuman, ang babaeng pinakasalan niya dahil akala niya ay makokontrol niya ito ng lubusan. Paano nangyari na ang babaeng naglalaban ng kanyang damit, nagluluto ng kanyang pagkain at nananahimik kapag iniinsulto niya ay ang may-ari ng skyscraper kung saan siya naroroon ngayon? Tinitigan siya ni Celeste ng walang kurap. Dahan-dahan ang gilid ng kanyang labi ay tumaas sa isang nakakatakot na ngisi. Pagkatapos ay nagsalita siya, hindi kay Enrique kundi sa buong silid. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Sisimulan ko ang pambihirang pulong na ito na may iisang punto sa agenda, ang paglilinis ng mga parasito sa katawan ng kumpanyang ito. Umatras si Enrique na tapilok sa paa ng isang upuan at halos matumba. Tumingin siya sa paligid, umaasang may tatawa at sasabihing biro lang ang lahat, ngunit seryoso ang mga mukha ng mga direktor. Tinitingnan siya ng may halong pandidiri at awa. Inilagay ni Marco ang makapal na folder na dala niya sa harap ni Celeste. Dahan-dahan itong binuksan ni Celeste. Ang kilos ng kanyang mga kamay ay elegante ngunit nakamamatay. Napagtanto ni Enrique na hindi siya nananaginip. Ang kanyang bangungot sa daungan ng hapong iyon ay hindi pa natatapos. Sa katunayan, narating na nito ang kasukdulan sa silid na may aircon na ngayon ay parang impyerno para sa kanya.
Sa malaking armchair na iyon, si Celeste ay hindi na ang kanyang sunod-sunurang asawa. Siya ay isang reyna na may hawak na espada ng berdugo at ang leeg ni Enrique ay nasa ilalim nito. Ang katahimikan sa boardroom ay napakakapal na ang tiktak ng orasan sa pader ay parang martilyo ng isang hukom. Si Enrique ay nag-aalangan sa gitna ng silid na papaligiran ng mga mapang-akusang tingin. Sa dulo ng mesa si Celeste ng silid na papaligiran ng mga mapang-akusang tingin. Sa dulo ng mesa si Celeste ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga payat na daliri ay marahang tumatambol sa ibabaw ng mahogani. Bawat tapik ay tila isang countdown sa katapusan ni Enrique sa mundo ng negosyo na labis niyang sinamba. Hindi kailangang sumigaw ni Celeste para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kalamigan ang siyang nagpaparamdam na mas nakakasukang ang kanyang aura ng pangingibabaw para kay Enrique. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig para magsalita para ipagtanggol ang sarili o para lamang bigkasin ang pangalan ni Celeste, ngunit ang kanyang boses ay naipit sa kanyang lalamunan. Para siyang isda na wala sa tubig, humihingal sa paghahanap ng oxygen sa isang kapaligiran na ganap na kontrolado ng kanyang asawa. Gumawa ng maliit na senyas si Celeste kay Marco. Walang imik, pinindot ni Marco ang isang button sa isang remote control. Bahagyang dumilim ang mga ilaw sa silid at isang higanteng projector screen ang dahan-dahang bumaba sa likod ni Celeste. Umilaw ang projector, nagpapakita ng isang serye ng napakadetalyadong data, mga graph at mga dokumento sa bangko. Ang malaking pamagat sa screen ay malinaw: forensic audit ng daloy ng pondo ng kumpanya ni Enrique Morales. Pinikit ni Enrique ang kanyang mga mata, sinusubukang basahin ang mga numero. Habang nagbabasa siya, lalo siyang namumutla puti na parang papel. Ang mga datos na iyon ay ang pinakamalalim na sikreto ng kanyang kumpanya, ang mga inakala niyang ligtas. Mayroon pang ang datos na hindi niya alam. Nagsimulang magsalita si Celeste. Ang kanyang malinaw na boses ay bumasag sa katahimikan. Ipinaliwanag niya sa blankong tono ng isang guro na nagbibigay ng leksyon sa isang mangmang na estudyante. Itinuro niya ang isang graph na nagpapakita ng pagtaas ng paunang kapital ng kumpanya ni Enrique 5 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Celeste si Enrique, saan sa tingin mo nakuha ang ganoong kalaking kapital noong wala ka pang pangalan? Na tahimik si Enrique. Noon akala niya ay swerte o tulong mula sa isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Sinagot ni Celeste ang sarili niyang tanong. Inihayag niyang siya ang nag-inject ng mga pondo sa pamamagitan ng iba't ibang shell company. Ang kakarampot na ipon ni Enrique ay hindi kailanman magiging sapat para kahit na umarkila ng isang maliit na opisina, lalo na para magtayo ng isang kumpanya. Sa buong panahong ito, ang asawang tinawag ni Enrique na probinsyana at pabigat ay ang sandigan sa pananalapi na sumusuporta sa lahat ng kanyang ambisyon. Nagbago ang slide sa projector, nagpapakita ngayon ng mga patunay ng buwanang paglilipat ng malalaking halaga mula sa personal na account ni Celeste patungo sa operating account ng kumpanya ni Enrique na nakakubli bilang kita mula sa pamumuhunan. Nagpatuloy si Celeste sa kanyang paliwanag, inisa-isa ang mga matagumpay na proyekto ni Enrique na sa katotohanan ay mga kabiguan at nagmukha lamang matagumpay dahil si Celeste sa katahimikan ang sumasalo sa mga pagkalugi para hindi ma-stress si Enrique. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil sa pag-ibig, dahil gusto kong makita ang aking asawa na ipinagmamalaki at may tiwala sa sarili. Ngunit ang pag-ibig na iyon, sabi ni Celeste na bahagyang nanginginig ang boses sa pinipigilang emosyon, ay sinuklian ng kahihiyan. Naramdaman ni Enrique na tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa karpet. Ang kanyang mga matang walang laman ay nakatingin sa screen na nagpapakita ngayon ng mga patunay ng kanyang kataksilan. Ipinakita sa screen ang mga recording ng security camera at mga statement ng credit card ng kumpanya. Malinaw na nakikita si Enrique na bumibili ng mga mamahaling bag, mga alahas na diamante at nagbabayad ng mga bill sa mga 5-star hotel, ngunit hindi para kay Celeste. Malinaw na nakalagay ang pangalan ng benepisyaryo ng mga regalo, Isabel. Nagbulungan ang mga direktor sa silid, umiiling sa pagkadismaya. Sila ay mga profesional na negosyante na kinasusuklaman ang maling paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na kalokohan. Tiningnan ni Celeste si Enrique na nakaluhod sa sahig na may ekspresyong mahirap basahin, isang halo ng malalim na sakit at kasiyahan sa pagkakabunyag ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, umikot sa mesa at huminto sa harap ni Enrique. Yumuko siya, tinitingnan ang mukha ng kanyang asawa na ngayon ay basang-basa ng malamig na pawis. Inulit niya ang mga salitang isinigaw sa kanya ni Enrique sa yate ng hapong iyon. Tinanong ni Celeste ng may sarkasmo, sino talaga ang probinsyano at sino ang elitista dito? Sinabi niyang sa buong panahong ito si Enrique ay isang papet lamang na binihisan niya ng mamahaling damit, isang papet na hinayaan niyang maglaro bilang boss. Ngunit ang papet ay naging depektibo, isang walang utang na loob na kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Idineklara ni Celeste na sa araw na iyon babawiin ng bigong probinsyana ang lahat ng kanyang mga laruan.
Tinatanggal niya si Enrique hindi lamang sa kanyang posisyon bilang CEO kundi binabawi rin ang lahat ng kanyang akses sa pananalapi, kinukumpiska ang lahat ng ari-ari ang binili gamit ang pera ni Celeste at iniiwan siyang walang-wala eksakto kung paano siya noong una silang nagkakilala. Tumingala si Enrique, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang takot sa kahirapan ay dinaig ang kanyang kahihiyan. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng bestida ni Celeste. Ang kanyang nanginginig na kamay ay sinubukang abutin ang malambot na seda na bumabalot sa mga binti ng kanyang asawa. Nagsimulang magmakaawa si Enrique ng tawad. Ipinangako niyang hihiwalayan niya si Isabel sa mismong sandaling iyon. Nangako siyang magiging isang mabuting asawa, huhugasan ang mga paa ni Celeste araw-araw kung kinakailangan basta't huwag lang kunin sa kanya ang lahat. Ang kanyang boses ay kaawa-awa basag sa isang nakalulunos na iyak. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay sumisigaw ng may kayabangan sa isang marangyang yate, ngayon ay humihikbi na parang isang batang inagawan ng candy, ngunit walang awa sa mga mata ni Celeste. Ang kanyang puso ay nagyelo na mula nang palayasin siya ni Enrique sa pantalan. Bigla bumukas ng malakas ang pinto ng meeting room. Nagulat ang lahat. Sa pintuan si Isabel ay humihingal. Medyo magulo ang kanyang hitsura, ang buhok ay ginulo ng hangin at ang makeup ay kumalat. Tila sinundan ni Isabel ang kotse ni Enrique sa isa pang taxi, naghihinala at ayaw mawala ang kanyang gintong mina. Pumasok si Isabel sa silid na lampasan ang mga security guard na nahuling pigilan siya. Nakita niya si Enrique na nakaluhod sa sahig at agad na inakala na inaapi ito. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang sumigaw at manginsulto sa mga tao sa silid. Ang kanyang mga mata ay napako kay Celeste na nananatiling nakatayo. Galit na lumapit si Isabel, itinuturo si Celeste. Magsasalita na sana siya ng insulto, tatawaging walang hiyang probinsyana dahil sa pagpasok sa boardroom ng kanyang asawa, ngunit namatay ang mga salita ni Isabel sa kanyang mga labi. Napansin niya ang kakaibang katahimikan sa silid. Nakita niya si Enrique na umiiyak sa paanan ni Celeste. Nakita niya si Marco at ang mga direktor na nakatingin kay Celeste ng may paggalang at takot. Inilibot ni Isabel ang kanyang tingin at napako ang kanyang mga mata sa projector screen na nagpapakita pa rin ng larawan niya at ni Enrique na may malaking pamagat na mga ebidensya ng malversation ng pondo. Napatanga si Isabel. Ang kanyang isip na mabagal sa pagproseso ng sitwasyon sa wakas ay nakaunawa ng isang bagay na nakakatakot. Ang aura ng kapangyarihan na nagmumula kay Celeste ay napakalakas na ang tapang ni Isabel ay biglang naglaho. Dahan-dahang lumingon si Celeste kay Isabel, binigyan siya ng isang tingin na nagparamdam sa kanya na parang isang langgam na malapit ng durugin. Ngumiti ng bahagya si Celeste, napakaliit, at sinabi sa isang magalang ngunit nakakatakot na tono, "Isabel, salamat sa pagpunta mo mismo sa kulungan ng leon. Pinag-uusapan pa lang namin ang basura ng kumpanya na kailangang itapon at heto't dumating ang basura ng kusa." Sumenyas si Celeste sa mga security guard na kapapasok lang sa likod ni Isabel. Sa matatag na boses inutusan niya ang security na arestuhin ang hindi imbitadong bisita at i-turn over sa mga autoridad sa kasong conspiracy sa malversation ng corporate funds. Histerikal na sumigaw si Isabel habang hinahawakan siya ng dalawang malalaking security guard sa braso. Nagpumiglas siya, tinatawag si Enrique para tulungan siya, ngunit hindi man lang naglakas loob si Enrique na tumingin. Yumuko na lamang siya at tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay, hindi makayanan ang pagkawasak na nagaganap sa kanyang harapan. Muling umupo si Celeste sa kanyang malaking armchair, tinalikuran si Enrique at Isabel. Kumuha siya ng isang gintong pluma mula sa mesa at pinirmahan ang utos ng pagpapatalsik at pag-freeze ng mga ari-arian sa isang mabilis at tiyak na kilos. Ang tunog ng pluma sa papel ay ang huling hatol para sa marangyang buhay nina Enrique at Isabel. Sa silid na iyon nabunyag ang katotohanan. Ang probinsyana ay ang reyna at ang hari ay isang walang utang na loob na pulubi. Ang mga araw pagkatapos ng insidente sa boardroom ay dumaan ng mabagal at masakit para kay Enrique. Ang lalaking dati natutulog sa isang imported na kutson sa isang air-conditioned na silid ngayon ay nagsisiksikan sa isang makitid at maalinsangang kwarto sa isang boarding house sa gilid ng lungsod. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap at ang ingay ng trapiko ay walang awang pumapasok, ginugulo ang kanyang tulog na hindi na rin naman mahimbing. Matapos mapalayas sa kanyang marangyang bahay at mablock ang lahat ng kanyang credit card, wala nang access si Enrique kahit isang sentimo. Kinuha ang kanyang company car, kinumpiska ang kanyang mga personal na ari-arian at ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay naglaho na parang bula. Ang tanging mahalagang bagay na natira sa kanya ay isang mamahaling relo na binili niya noong nakaraang buwan na sa huli ay isinangla niya para bayaran ng isang abogado at ang renta ng miserableng kwartong iyon. Sa madilim na silid na iyon, nakaupo si Enrique sa gilid ng isang kama na ang kalawangin na spring ay umuugong sa bawat kilos. Maputla ang kanyang mukha, pula ang mga mata sa kakulangan ng tulog at sobrang paninigarilyo.
Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak mayroon pa ring apoy ng kayabangan na nag-aalab sa kanyang mga mata. Tumanggi siyang sumuko ng ganoon na lang. Pakiramdam niya ay biktima siya ng isang inhustisya. Sa kanyang baluktot na lohika pakiramdam niya ay may karapatan siya sa isang bahagi ng yaman ni Celeste. Hindi ba't sila'y mag-asawa? Hindi ba't itinakda ng batas na ang mga ari-ariang nakuha niya ay may karapatan siya sa isang bahagi ng yaman ni Celeste? Hindi ba't sila'y mag-asawa? Hindi ba't itinakda ng batas na ang mga ari-ariang nakuha sa panahon ng kasal ay conjugal property? Kumbinsido si Enrique na hindi siya maaaring iwan ni Celeste sa kahirapan ng ganoon. Na lang, hihilingin niya ang kanyang mga karapatan. Kukunin niya ang kalahati ng yaman ng Vega Group na sa tingin niya ay nararapat sa kanya bilang lehitimong asawa. Kinaumagahan isinuot ni Enrique ang pinakamagandang damit na natitira sa kanya kahit na medyo lukot na. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang tubig mula sa gripo sinusubukang bawiin ang mga huling bakas ng kanyang dignidad. Mayroon siyang appointment sa isang abogadong nagngangalang Attorney Dizon. Kilala si Attorney Dizon bilang isang abogadong walang prinsipyo handang tanggapin ang mga mahihirap na kaso basta't malaki ang porsyento ng panalo. Ipinangako ni Enrique ang 30% ng kabuuang ari-arian na makukuha niya. Isang napakalaking halaga kung isasaalang-alang ang multibilyong yaman ni Celeste na agad tinanggap ng tusong abogado. Ang pulong ay ginanap sa isang murang coffee shop dahil hindi kayang mag-arkila ni Enrique ng meeting room. Si Attorney Dizon, isang matabang lalaki na may mamantikang mukha, ay nakinig ng mabuti sa kwento ni Enrique. Binaluktot ni Enrique ang mga pangyayari, sinabing niloko siya ng kanyang asawa na siya ay nag-ambag sa paglago ng kumpanya at si Celeste ay kumilos ng may kalupitan. Sumang-ayon si Attorney Dizon ng may sigasig. Sinigurado niya kay Enrique na napakadaling manalo sa kaso. Ayon sa kanya, nang walang prenuptial agreement, may karapatan si Enrique sa 50% ng mga ari-ariang nakuha sa panahon ng kasal. Ito ay pangunahing batas. Ngumiti ng malapad si Enrique nang marinig ito. Ang imahe ng pagiging mayaman muli at paghihiganti kay Celeste ay sumayaw sa kanyang isipan. Inisip niya ang nagmamakaawang mukha ni Celeste kapag hinampas na ng hukom ang gavel ng tagumpay pabor sa kanya. Isang linggo ang lumipas, dumating ang araw ng mediation, ang unang yugto bago dalhin ang kaso sa korte. Pumayag ang kampo ni Celeste sa pulong na lalong nagpalakas ng loob ni Enrique. Naisip niyang nagsisimula ng matakot si Celeste sa kanyang mga legal na banta. Ang pulong ay ginanap sa isang neutral na law firm sa sentro ng lungsod. Dumating si Enrique kasama si Attorney Dizon na taas noo. Pakiramdam niya ay umiihip na ang hangin ng tagumpay pabor sa kanya. Ngunit pagpasok sa mediation room, bahagyang nanghina ang kanyang kumpiyansa. Sa kabilang panig ng mesa, hindi si Celeste ang naroon kundi si Marco. Ang tapat na assistant ni Celeste ay tahimik na nakaupo kasama ang dalawang corporate lawyer na walang emosyon ang mga mukha na ang mga suit ay marahil kasing halaga ng bahay ng mga magulang ni Enrique. Umupo si Enrique nang marahas tinititigan si Marco. Nagtanong siya sa isang mapanuyang tono kung nasaan ang kanyang taksil na asawa. Hindi natinag si Marco. Sumagot siya ng magalang, ngunit may pagmamataas na si Ginang Vega ay masyadong abala sa pamamahala ng mga pandaigdigang negosyo para asikasuhin ang mga ganitong kaliit na bagay. Sinabi ni Marco na mayroon siyang buong kapangyarihan para katawanin si Celeste at ayusin ang usapin sa araw na iyon. Nagsalita si Attorney Dizon. Sa malakas at nakakatakot na boses inilatag niya ang mga hinihingi ng kanyang kliyente. Binanggit niya ang mga artikulo mula sa Civil Code tungkol sa kasal, hinihingi ang paghahati ng mga ari-arian, mga property, mga share sa kumpanya at isang buwanang sustento para kay Enrique. Nagbanta siyang dadalhin ang kaso sa isang pampublikong paglilitis na dudumisan ang mabuting pangalan ng Vega Group kung hindi matutupad ang kanilang mga hinihingi. Nakinig si Marco sa lahat ng banta nang walang kurap, uminom pa nga ng mineral water. Nang matapos magsalita si Attorney Dizon, humihingal sa sigasig na tahimik ang silid. Ngumiti ng bahagya si Marco, binuksan ang leather briefcase na dala niya, kumuha ng isang medyo luma ng brown envelope at idinulas ito sa mesa patungo kay Enrique at sa kanyang abogado. Inaanyayahan ko kayong basahin ang nilalaman ng dokumentong ito bago natin ipagpatuloy ang katawa-tawang negosasyong ito. Kumunot ang noo ni Enrique. Pamilyar sa kanya ang envelope na iyon. Nang may pag-aalinlangan, binuksan niya ito at kinuha ang papel sa loob. Ang papel ay medyo naninilaw na sa katagalan, ngunit ang sulat ay malinaw pa ring mababasa. Ang pamagat ng dokumento ay nasa malalaking letra, prenuptial agreement. Tumigil ang puso ni Enrique sandali. Ang kanyang isip ay naglakbay 5 taon na ang nakalipas, 1 linggo bago ang kanilang kasal ni Celeste. Noon si Enrique ay isang ambisyosong ngunit paranoid na binata. Kakasimula niya lang ng isang maliit na negosyo na pinondohan ni Celeste nang hindi niya alam at mayroon siyang kaunting ipon.
Mahal niya si Celeste ngunit mahal din niya ang kanyang kakarampot na pera. Natatakot siyang si Celeste na itinuturing niyang isang mahirap na ulila ay magpapakasal sa kanya para lang sa kanyang pera kung sakaling magtagumpay siya. Kaya sa buong kayabangan pinilit niya si Celeste na pumirma ng isang prenuptial agreement. Ang kasunduan ay mahigpit at makasarili idinisenyo mismo ni Enrique. Sa kaso ng diborsyo, bawat partido ay may karapatan lamang na dalhin ang mga ari-ariang nakapangalan sa kanila nang walang anumang paghahati ng conjugal property. Ginawa niya ito para protektahan ang sarili para hindi makahingi ng kahit ano si Celeste. Si Celeste noon ay ngumiti lamang ng may kalungkutan at pumirma ng walang tutol dahil mahal niya ito ng totoo at walang pakialam sa pera. Ngayon sa malamig na mediation room na iyon, nanginginig ang mga kamay ni Enrique habang hawak ang papel. Ang papel na minsan niyang itinuring na kanyang kalasag ay naging espada na pumuputol sa kanyang leeg. Binasa niya ulit ang bawat punto na siya mismo ang nagsulat. Ang mga ari-ari ang nakuha sa pangalan ng asawang babae ay eksklusibong pag-aari ng asawang babae. Lumunok si Enrique ng mapait na laway. Lahat ng assets ang bahay, mga kotse, mga share, kahit ang pangunahing bank account ay nakapangalan kay Celeste o sa mga kumpanya ni Celeste. Walang nakapangalan kay Enrique maliban sa mga utang sa credit card. Inagaw ni attorney Dizon ang papel mula sa kanyang kamay at mabilis itong binasa. Biglang nagbago ang mukha ng abogado. Malalaking butil ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Tiningnan niya si Enrique ng may galit at pagkadismaya. Bilang isang abogado, alam na alam niyang ang dokumentong iyon ay legal at may bisa selyado at nakarehistro sa notaryo. Ito ay isang dead end. Walang paraan para magdemanda kung mayroong ganoong kasunduan. Inihagis ni attorney Dizon ang papel sa mesa. Minura si Enrique ng pabulong, ngunit matalim tinawag siyang tanga dahil hindi sinabi ang isang napakahalagang bagay mula sa simula. Naramdaman niyang naloko siya at nasayang ang kanyang oras. Walang paalam kinuha ng abogado ang kanyang mga gamit, tumayo at umalis sa silid. Iniiwan si Enrique na mag-isa sa kanyang kapalaran. Tiningnan ni Marco si Enrique ng may pekeng awa. Sinabi niya sa mahinang boses na balak sana ni Ginang Vega na bigyan siya ng kaunting danyos para sa mga nakaraang panahon, ngunit dahil pinili ni Enrique ang landas ng kasakiman sa pamamagitan ng paghingi ng kalahati ng kanyang imperyo. Nagpasya si Celeste na sundin ang mga patakaran ng laro na si Enrique mismo ang nagtakda noon. Ayon sa kasunduang iyon, aalis si Enrique sa kasal na walang dala eksakto kung ano ang nakasulat sa papel na pinapirma niya kay Celeste 5 taon na ang nakalipas. Hindi makasagot si Enrique. Natikom ang kanyang bibig. Isang napakalaking pagsisisi ang dumagan sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mukha ni Celeste noong pinirmahan nito ang papel. Ang kanyang tapat at resignadong tingin. Ang tanga niya. Ang kanyang kasakiman at mga takot sa nakaraan ay naging pinakamasakit na karma. Tumayo si Marco, inayos ang kanyang suit at kinuha ang orihinal na dokumento. Bago umalis, sinabi niya kay Enrique na lisanin na rin ang kanyang kwarto sa boarding house. Lumalabas na ang gusali ay kabibili lang ng isang real estate subsidiary ng Vega Group para gibain at gawing parking lot. Iniwan si Enrique na mag-isa sa tahimik na mediation room, nakatingin sa walang laman na mesa na may blankong tingin. Lubusan siyang natalo. Ang kanyang huling sandata ay sumabog sa kanyang mukha, sinisira ang mga huling bakas ng pag-asa na natitira sa kanya. Habang pinagsisisihan ni Enrique ang kanyang kapalaran, hindi rin mas maganda ang naging swerte ni Isabel kahit hindi pa niya ito alam. Matapos ang kahiyahiyang insidente sa opisina at matuklasang bangkarote na si Enrique, agad na tinapos ni Isabel ang kanilang relasyon. Para sa kanya, ang pag-ibig na walang pera ay isang kalokohan. Binlock niya ang numero ni Enrique, binura ang lahat ng kanilang mga larawan sa social media at sinubukang muling itayo ang sarili bilang isang dekalidad na modelo, single at may class. Lubos na nagtitiwala si Isabel sa kanyang kagandahan. Sigurado siyang hindi siya madadala ng pagbagsak ni Enrique. Naniniwala siyang marami pa siyang market at madali siyang makakahanap ng isa pang mayamang lalaki o isang prestihiyosong trabaho sa mundo ng showbiz. Gayunpaman, iba ang nangyari. Ang balita tungkol sa iskandalo sa Vega Group ay kumalat na parang apoy sa mga elitista. Bagamat hindi opisyal na nabanggit ang pangalan ni Isabel sa media, ang mga chismis sa industriya ng entertainment at sa mga event organizer ay inilagay na siya sa blacklist. Si Celeste, sa kanyang hindi nakikitang kapangyarihan, ay siniguradong lahat ng pinto ay sarado para sa babaeng sumira sa kanyang pagsasama. Sinubukan ni Isabel na kontakin ang mga dating photographer, mga ahensya ng modelo at mga kaibigan sa alta sosyedad, ngunit lahat sila ay tumanggi sa kanya sa iba't ibang dahilan o hindi na lang sinasagot ang kanyang mga tawag. Nauubos na ang kanyang ipon. Nagsimula siyang ibenta isa-isa ang mga branded na gamit na ibinigay sa kanya ni Enrique para lamang bayaran ang renta ng kanyang apartment at ang kanyang mamahaling beauty treatments.
Nagpanik siya. Hindi niya alam kung paano mabuhay ng walang luho. Kailangan niya ng mabilis na pera at isang entablado para muling sumikat. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nakatanggap siya ng isang email. Galing ito sa isang international talent agency na tinatawag na Oceanic Exclusive Agency. Ang nilalaman ng email ay napakaakit, trata para maging isang maritime ambassador sa paglulunsad ng isang bagong luxury cruise route sa Asia. Ang sahod ay kamangha-mangha, may mga bonus, libreng bakasyon at VIP treatment. Sumigaw sa tuwa si Isabel nang mabasa ang email. Ito ang sagot sa kanyang mga dalangin, ang pagkakataong ipakita sa mundo, lalo na kay Celeste, na hindi siya maaaring sirain. Walang pag-aalinlangan at walang masusing pagsisiyasat sa ahensya, sumagot siya sa email, tinatanggap ang imbitasyon para sa isang interview at pagpirma ng kontrata. Kinabukasan pumunta si Isabel sa opisina ng ahensya. Mukha itong moderno at mapagkakatiwalaan. Sinalubong siya ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagngangalang Ginang Ramos na may matigas at seryosong anyo. Ang interview ay napakaikli. Pinuri ni Ginang Ramos ang pisikal na kagandahan ni Isabel at sinabing perpekto siya para sa posisyon sa isang world-class na cruise ship. Nasiyahan si Isabel. Lumaki ang kanyang ego. Pagkatapos ipinakita sa kanya ni Ginang Ramos ang isang napakakapal na kontrata sa trabaho na may maraming pahina ng maliliit na letra. Hinimok siya nitong pirmahan agad dahil aalis na ang barko sa loob ng 2 araw. At kung hindi niya ito tatanggapin ngayon, ibibigay ang posisyon sa ibang modelo. Nang marinig ang ibang modelo, nagising ang pagiging mapagkumpitensya at kasakiman ni Isabel. Ayaw niyang mawala ang gintong pagkakataong ito. Nang hindi binabasa ang mga detalye ng mga clause, nakita lamang niya ang malaking halaga ng sahod sa unang pahina at inilagda ang kanyang pirma sa huli. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Ngumiti ng mahiwaga si Ginang Ramos nang matanggap ang kontrata. Isang ngiti na dapat sanay nagbigay babala kay Isabel, ngunit abala siya sa pag-iisip na nagbibilad sa deck ng barko na may mamahaling bikini at cocktail sa kamay. Dumating ang araw ng pag-alis. Dumating si Isabel sa daungan na may malaking maleta na puno ng kanyang pinakamagagandang evening gown at koleksyon ng bikini. Inisip niya ang isang red carpet at mga photographer. Ngunit pagdating sa itinalagang pantalan, may napansin siyang kakaiba. Ang barko ay malaki at marangya, ngunit hindi siya dinala sa pasukan ng mga VIP guest. Isang opisyal ang gumabay sa kanya sa isang maliit na katagong pinto sa gilid ang pasukan para sa mga tripulante at logistics. Nagprotesta si Isabel, sinasabing siya ang brand ambassador, ngunit sinabihan siya ng opisyal na manahimik at pumasok na dahil malapit nang umalis ang barko. Pumasok siya sa isang makitid na pasilyo na amoy metal. Dinala siya sa isang maliit na opisina sa ibabang bahagi ng barko, malayo sa karangyaan ng mga itaas na deck. Doon naghihintay sa kanya si Ginang Ramos. Ngayon ay hindi na naka-business suit kundi naka-uniforme ng supervisor ng barko. Sa tabi niya ay isang tumpok ng mga kupas na orange na overall at rubber boots. Nagtanong si Isabel nang may pagkalito. Nasaan ang suite ko? Kailan magsisimula ang photoshoot? Humalakhak si Ginang Ramos ng isang tuyong tawa na umalingaw-ngaw sa mga dingding na metal. Kinuha niya ang pinirmahang kontrata ni Isabel at inihagis sa mesa. Sinabi niyang basahin muli ang Article 4 Section 1 tungkol sa description ng trabaho. Sa nanginginig na mga kamay, binasa ni Isabel ang maliliit na letrang binaliwala niya. Doon malinaw na nakasulat, posisyon, sanitation and vital area cleaning staff. Mga responsibilidad: linisin, kuskusin at i-disinfect ang lahat ng pampublikong banyo, mga drain at ang waste management area ng barko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sumigaw siyang nagkamali siguro. Isa siyang modelo, hindi tagalinis. Tumanggi siyang gawin ang nakakababang trabaho at sinubukang umalis sa silid, ngunit mahinahong itinuro ni Ginang Ramos ang Article 12 tungkol sa unilateral termination ng kontrata. Sinasabi doon na kung magre-resign ang empleyado bago matapos ang 2 taong kontrata, kailangan niyang magbayad ng multa na katumbas ng 10 beses ng kabuuang ipinangakong sahod, mga 10 milyong piso na babayaran in cash sa oras na iyon. Kung hindi, dadalhin siya sa isang international tribunal para sa breach of contract at corporate fraud. Naramdaman ni Isabel na gumuho ang kanyang mundo. Nanghina ang kanyang mga binti. Wala siyang ganoong kalaking pera. Naisahan siya. Ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa para sa isang papel na hindi niya binasa. Inihagis ni Ginang Ramos ang orange na overall sa kanyang mukha. Amoy luma at murang disinfectant. Inutusan siyang magpalit agad dahil barado ang mga banyo sa deck C at may isang pasaherong sumuka sa pangunahing pasilyo. Histerikal na umiyak si Isabel. Ang kanyang mga luha ay kumalat sa kanyang mamahaling maskara, nag-iwan ng mga mantsa sa kanyang mukha. Nagmakaawa siya, sinasabing hindi niya kayang magkuskus ng banyo, na maselan ang kanyang mga kamay, nakapapa-manicure lang niya. Ngunit walang pakialam si Ginang Ramos.
Sinigawan siya nito binigyan ng 5 minuto para maghanda o tataas ang multa na may araw-araw na interes. Wala siyang pagpipilian. Umiiyak hinubad niya ang kanyang silk dress at isinuot ang magaspang na overall. Isinuot niya ang mabibigat na rubber boots. Ang kanyang hitsura ay biglang nagbago mula sa isang aroganteng socialite tungo sa isang gusgusing manggagawa. Paglabas ng opisina na may dalang timba brush at mop nakita niya ang logo ng kumpanya ng barko sa pader. Maliit ito ngunit malinaw isang gintong angkla na may nakapulupot na letrang V. Ito ang logo ng isang subsidiary ng Vega Group. Sa wakas na intindihan ni Isabel. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang parusa na idinisenyo para sa kanya. Dinala siya sa pinakamataong pampublikong banyo ng economy class. Ang amoy ay nakakasuka. Medyo nasuka si Isabel ngunit hinampas siya ni Ginang Ramos sa likod at inutusang magtrabaho. Si Isabel ang babaeng minsan nang ininsulto si Celeste bilang probinsyana at tumingin sa iba ng may pagmamataas ngayon ay kailangang lumuhod sa maruming sahig ng isang banyo kinukuskus ang mga nakakadiring mantsa ng mga estranggero. Bawat kuskus ng brush ay parang isang kudkuran na tumatanggal sa kanyang dignidad. Umiiyak siya habang nagkukuskus na aalala kung gaano siya naging arogante. Dumating ang karma sa kanya sa pinaka-ironikong paraan. Gusto niyang maging reyna ng dagat ngunit ngayon ay literal siyang isang katulong sa laot na kakulong sa isang lumulutang na bilangguan na hindi siya palalayain sa susunod na 2 taon. Ang langit sa lungsod ay kulay abo na parabang nakikidalamhati sa mga nag-aalangan na hakbang ng isang lalaking naglalakad sa isang mainit na bangketa sa labas ng lungsod. Ang lalaking iyon ay si Enrique. Ibang-iba ang kanyang hitsura sa dating batang direktor na laging malinis at mabango. Ang kanyang branded na damit ay sira-sira na ang kwelyo ay naninilaw sa pawis at may mantsa ng kape na hindi na matanggal. Ang kanyang dating makinis na pantalon ay lukot-lukot at maluwag na sa kanya dahil pumayat siya ng husto sa nakalipas na buwan. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay may mga bitak na at pudpod na ang suwelas sa kakalakad. Kapapalayas lang sa kanya mula sa kanyang makitid na kwarto sa boarding house dahil hindi nakapagbayad ng renta sa loob ng 2 linggo. Ang masungit na may-ari ay ayaw nang makinig sa mga dahilan at inihagis ang kanyang bag ng damit sa kalye. Umupo si Enrique sa pintuan ng isang saradong tindahan ng electronics yakap ang kanyang backpack. Kumakalam ang kanyang tiyan. Masakit ito dahil hindi pa siya kumakain mula kahapon. Nabuhay lamang siya sa pag-inom ng tubig mula sa gripo ng isang kalapit na mosque. Pinahihirapan siya ng gutom ngunit mas masakit ang kahihiyan at pagsisisi. Tumingin siya sa mga taong dumadaan na may blankong tingin. Dati siya ang nakaupo sa loob ng isang luxury sedan na may aircon minamaliit ang mga pedestrian na nag-iinit. Ngayon isa na siya sa kanila, o mas malala pa naging isa siyang palaboy, na walang patutunguhan. Kinapa niya ang kanyang mga bulsa. Ilang barya na lang ang natitira hindi sapat para makabili ng isang disenteng pagkain. Nasa pinakamababang punto na siya, kung saan wala ng halaga ang pagmamalaki kumpara sa pangangailangang mabuhay. Habang abala siya sa kanyang paghihirap, isang higanteng screen sa kabilang kalye ang umilaw, nagpapakita ng isang business news report. Napako ang mga mata ni Enrique sa screen. Doon lumitaw ang mukha ng isang babaeng kilalang kilala niya. Ang mukha na bumabagabag sa kanya gabi-gabi sa kanyang mga bangungot. Si Celeste. Sa video si Celeste ay mukhang elegante at kagalang-galang na may modernong pastel-colored na suit. Pinuputol niya ang isang ribon para sa inaugurasyon ng isang bagong international logistics port na pag-aari ng Vega Group. Ang kanyang ngiti ay tapat at matatag nagpapakita ng isang malakas na pamumuno. Pinaliligiran siya ng mga mamamahayag. Isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang susi sa kanyang tagumpay sa pamamahala ng isang napakalaking imperyo ng negosyo ng mag-isa. Itinuon ni Enrique ang kanyang pandinig. Sa mga speaker narinig ang kalmado ngunit matatag na sagot ni Celeste. Ang susi sa tagumpay ay ang pag-alis sa lahat ng hindi produktibo at nakakalason sa buhay kasama na ang mga parasito na pumipigil sa paglago. Ang sagot na iyon ay parang isang sibat na tumusok direkta sa dibdib ni Enrique. Alam na alam niya kung sinong parasito ang tinutukoy nito. Yumuko siya tumulo ang mga luha sa kanyang maruruming pantalon. Napagtanto niya kung gaano siya naging tanga sa pag-aaksaya ng isang diamante para sa isang bato. Iniwan siya ni Isabel. Naglaho ang kanyang yaman at ngayon ay nakikita niya ang kanyang dating asawa na lumilipad ng mataas inaabot ang tagumpay na hindi niya kayang abutin. Ibinalik siya ng gutom sa katotohanan. Kailangan niyang kumain. Tumayo siya at naglakad ng walang patutunguhan patungo sa lugar ng lumang daungan kung saan nagtitipon ang mga manggagawa na naghahanap ng arawang trabaho. Narinig niyang madalas kailangan ng mga estibador o tripulante na may arawang sahod. Si Enrique na sa buong buhay niya ay hindi nagbuhat ng mas mabigat pa sa isang briefcase ngayon ay kailangang ibenta ang kanyang pisikal na lakas.
Pagdating sa daungan, sinalubong siya ng amoy ng isda at diesel. Nakita niya ang isang pulutong na nakapila sa harap ng isang employment agency para sa mga barko. Sumali siya sa pila. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa gitna ng mga maskuladong at may tattoo na mga lalaki na sunog ang balat. Tiningnan siya nila ng may pagmamataas, nakikita ang kanyang medyo maputing balat at malalambot na kamay. Matay siya nito mula ulo hanggang paa at tumawa ng mapanukso. Naligaw yata si Sir o naghahanap ng lugar para magpiknik. Nilunok ni Enrique ang kanyang pagmamalaki. Sa paus na boses, nagmakaawa siya para sa anumang trabaho basta't makakain at magkaroon ng matutulugan. Inihagis ng foreman ang isang lukot na form sa kanyang mukha. Sinabi niyang may isang bakanteng posisyon sa isang cargo ship na maglalakbay ng matagal. Ang posisyon ay para sa isang low-ranking na seaman. Ang kanyang mga gawain ay maglilinis ng deck, magkakaliskis ng kalawang at aasikasuhin ang basura. Mababa ang sahod, mahirap ang trabaho at walang day off. Wala siyang pagpipilian. Mabilis siyang tumango at pinirmahan ang papel nang hindi binabasa. Gusto niya lang kumain. Binigyan siya ng foreman ng isang second-hand na uniforme na maluwag sa kanya at inutusang umakyat sa barkong Eternal Arc. Pagkatapak pa lang niya sa barko, nagsimula na ang kanyang impyerno. Sinigawan siya ng boson na kunin ang isang wire brush at isang timba. Ang kanyang unang gawain ay linisin ang mga mansa ng langis at kalawang sa main deck sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang kanyang mga kamay na hindi sanay sa mabigat na trabaho ay napuno ng mga palto sa unang oras pa lang. Pakiramdam niya ay mababali ang kanyang likod. Sa tuwing hihinto siya, nakakatanggap siya ng sipa o sigaw. Gustong-gusto ng mga veterano na abusuhin ang mga baguhan, lalo na ang mga mukhang mahina tulad ni Enrique. Sa gabi, wala siyang disenteng kama. Natulog siya sa isang siksikang cabin sa ilalim ng barko kasama ang 10 pang tao. Mainit. Ang hangin ay mabaho at amoy pawis. Ang kanyang kutson ay manipis at puno ng mga mansa. Naalala niya si Celeste. Madalas siyang masahihin nito sa likod kapag pagod siyang umuwi. Ang alaalang iyon ngayon ay ang pinakamasakit na pagpapahirap. Ang mga araw ay naging linggo. Umalis ang Eternal Arc. Nasanay na si Enrique sa pisikal na pagpapahirap. Umitim ang kanyang balat, nagulo ang kanyang buhok at nagkaroon siya ng hindi inaalaga ang balbas. Naging tahimik siya, nagtatrabaho na parang robot. Nagkukuskos ng sahig, nagbubuhat ng mga container, naglilinis ng mga banyo ng tripulante. Naging isang tunay na katulong siya sa laot tulad ng pag-insulto niya kay Celeste. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Enrique. Ang Eternal Arc at ang buong karga nito ay kabibili lang ng isang bagong holding company at ang bagong may-ari ay nagpaplano ng isang sorpresang inspeksyon sa laot. Hindi niya alam na nagtatrabaho siya sa loob ng higanteng pag-aari ng babaeng kanyang pinalayas. Isang umaga, nagpanik ang buong tripulante. Inanunsyo ng kapitan na darating sa pamamagitan ng helicopter ang ginang may-ari para sa isang inspeksyon. Lahat ay kailangang linisin ang barko. Hanggang sa kumikinang, pinilit si Enrique at ang kanyang mga kasamahan na magtrabaho ng walang tigil. Wala siyang pakialam kung sino ang may-ari. Natatakot lamang siyang bawasan ang kanyang sahod. Nagtrabaho siya ng nakayuko, kinukuskos ang VIP deck. Sa kanyang puso, gusto lamang niyang matapos agad ang inspeksyon para makapagpahinga mula sa impyernong iyon. Nang hindi niya alam, ang pagtatagpo na magbabago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay papalapit na mula sa abot tanaw. Ang ugong ng mga elisi ng isang helicopter ay bumasag sa katahimikan ng karagatan sa ibabaw ng Eternal Arc. Si Enrique ay nasa huling linya kasama ang iba pang mga low-ranking na seaman. Nanginginig siya sa pagod. Nakayuko siya, nakatingin sa kanyang maruruming bota. Hindi siya naglakas loob na tumingala. Malinaw ang mga utos ng foreman. Huwag tingnan sa mata ang may-ari, huwag magsalita maliban kung tatanungin at yumuko bilang tanda ng paggalang. Ang marangyang itim na helicopter ay dahan-dahang lumapag sa helipad. Bumukas ang pinto. Tumakbo ang kapitan at mga opisyal para salubungin ang kanilang kagalang-galang na bisita. Sumulyap si Enrique. Nakita niya ang isang babae na bumaba ng may eleganteng hakbang. Nakasuot ito ng isang malinis na puting suit na salungat sa kulay abong kapaligiran ng cargo ship. Sa kabila ng kanyang malalaking salaming pang-araw, ang aura ng kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay lubhang pamilyar. Tumigil ang puso ni Enrique. Nakilala niya ang tindig na iyon, ang paraan ng paglalakad. Ang babae ay kasama ng isang lalaking assistant. Nang lumapit sila, nakilala niya ito. Si Marco. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Kung si Marco iyon, ang babaeng nakaputi ay si Celeste. Gusto niyang tumakbo, tumalon sa dagat, maglaho. Mas malaki ang kahihiyan kaysa sa takot sa kamatayan. Paano nangyari siya? Ang aroganteng dating asawa ngayon ay nakatayo na parang isang simpleng manggagawa sa harap ng kanyang dating asawa na dumating bilang may-ari ng barko.
Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig na bakal. Naisahan siya. Dahan-dahang naglakad si Celeste, iniinspeksyon ang mga tripulante. Humihinto siya paminsan-minsan tinatanong ang kapitan tungkol sa kondisyon ng barko. Ang kanyang boses ay matatag ngunit malambing. Ang boses na dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon ay parang isang hatol. Tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw, inilalantad ang kanyang matalim na tingin. Palapit siya ng palapit sa posisyon ni Enrique. Pinigil niya ang kanyang hininga, nagdarasal na hindi siya makilala sa likod ng kanyang balbas at mukha na sunog sa araw, ngunit hindi dininig ang kanyang mga dalangin. Huminto ang mga hakbang ni Celeste sa mismong harap niya. Ang kanyang malinis na puting sapatos sa harap ng kanyang luma at maruruming bota. Natahimik ang deck. Tiningnan ng foreman si Enrique, sinenyasan siyang yumuko pa ngunit dahan-dahang itinaas ni Enrique ang kanyang ulo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tiningnan siya ni Celeste nang may blankong ekspresyon. Walang sorpresa sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang taong nakakita ng isang estranghero, o mas tamang sabihin isang bagay na wala sa lugar. Nanginginig si Enrique, gumalaw ang kanyang mga labi, sinusubukang bumuo ng mga salita. Sa wakas, sa isang paos na boses na halos hindi marinig, ibinulong niya ang kanyang pangalan, Celeste. Mabilis niyang itinama, kinain ng takot. Ginang Celeste, tulungan niyo po ako. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang maruruming pisngi. Gumuho ang kanyang depensa. Lumuhod siya sa harap nito. Sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, nagpatira pa siya, hinahalikan ang laylayan ng kanyang pantalon. Patawarin niyo po ako, ginang. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na kaya. Bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Nakikiusap po ako. Daing niya ng kaawa-awa. Natulala ang mga tripulante. Kakalad ka rin na sana ng foreman si Enrique dahil sa kanyang kawalang galang, ngunit pinigilan siya ni Marco sa isang senyas. Hindi gumalaw si Celeste. Tiningnan niya ang kanyang dating asawa na nagmamakaawa sa kanyang paanan nang may kalamigang nakakapanindig balahibo. Naalala niya ang sandali sa Marangyang yate nang kaladkarin siya ni Enrique at palayasin sa publiko, sinasabing ang yate ay para lamang sa mga elitista, hindi para sa mga probinsyana. Ngayon ang gulong ng kapalaran ay umikot ng 180 degrees nang may nakakatakot na katumpakan. Bumuntong hininga si Celeste. Nagsalita siya sa isang kalmadong boses ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Kapitan, tawag niya. Hindi ko matanda ang kumuha ako ng sinumang walang integridad sa aking kumpanya. Ang barkong ito, ayon sa mga patakaran ng kumpanya, ay para lamang sa mga tapat na manggagawa at mga taong alam ang kanilang lugar. Ang pangungusap ay tumama kay Enrique ng mas malakas pa sa anumang suntok. Ginagamit ni Celeste ang kanyang sariling mga salita para parusahan siya. Ang individual na ito, patuloy ni Celeste, ay nagpapadumi sa paningin sa aking barko. Hindi siya pumapasa sa pamantayan ng mental hygiene para mapunta dito. Tumingala si Enrique na may mga matang puno ng takot. Celeste, hindi ba't asawa mo ako? Nagmahalan tayo, bulong niya sa panik. Ngumiti ng bahagya si Celeste, isang malamig na ngiti. Ang dati kong asawa ay namatay kasama ng kanyang kayabangan. Ang nasa harap ko ngayon ay isang bastos na estranghero lamang. Pagkatapos ay lumingon siya sa dagat. Sa malayo may isang maliit na disyertong isla ng korales. Muli siyang tumingin sa kapitan. Kapitan, malapit tayo sa islang iyon, hindi ba ibaba niyo siya doon? Bigyan niyo siya ng isang bote ng tubig at isang life vest. Hayaan siyang magmuni-muni sa kahulugan ng probinsyano at elitista doon. Opo ma'am, sagot ng kapitan ng may diin. Histerikal na sumigaw si Enrique. Hindi, Celeste, huwag mong gawin to, mamamatay ako doon, awa. Sinubukan niyang kumapit muli sa kanyang mga binti ngunit pinigilan siya ng dalawang malalaking security guard. Kinaladkad siya na parang isang sako ng basura. Nagpumiglas siya, umiyak at nagmakaawa, ngunit walang may pakialam. Tumalikod si Celeste ng elegante, isinuot muli ang kanyang salaming pang-araw at nagtungo sa VIP cabin nang hindi lumilingon. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ang basura ay naalis na. 15 minuto ang lumipas, ibinaba ang isang maliit na bangka. Pinilit si Enrique na bumaba sa tuyong isla. Walang mga puno, mga matutulis na bato lamang. Binigyan siya ng isang bote ng tubig gaya ng iniutos at bumalik sila sa barko. Naiwan si Enrique na mag-isa sa maliit na isla, basang-basa ng mga alon. Nakita niya kung paano nagsimulang lumayo ang higanteng Eternal Arc. Sa pinakamataas na deck nakatayo si Celeste, may hawak na isang baso ng juice, pinapanood kung paano lumiliit ang isla. Ang hangin mula sa dagat ay humaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng isang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Nakita niya ang figura ni Enrique na desperadong kumakaway na ang mga sigaw ay nilalamon ng ugong ng mga alon. Hindi nakaramdam si Celeste ng kalungkutan, tanging isang napakalaking ginhawa. Naging makatarungan ang lahat.
Ang lalaking nagsabi sa kanyang lumangoy sa karagatan ay ngayon ay nararamdaman